Batiin muna natin yung ating katabi, sabihin natin na ikaw ay pinagpala. Praise God. Tunay na tayo po ay pinagpala ng Panginoon. At sa araw na ito po yung ating Thanksgiving. Pasasalamat sa dakilang kabutihan ng ating Panginoon. Praise God. At ito po mga kapatid ay isang selebrasyon. Hindi lamang celebration mga kapatid. Hindi lamang celebration, kundi ngayon mga kapatid, naunawaan natin kung ano ba ang kahulugan talaga ng tunay na Christmas. Amen. At ang celebration nito mga kapatid. Kaya ito mga kapatid ay isang pasasalamat sa ating Panginoon. Mga kapatid, lahat ay excited na sa araw na ito mga kapatid. Praise God. At ito yung isang pasasalamat sa ating Panginoon. Praise God. At ngayong hapon mga kapatid ay hayaan po natin na maunawaan natin ang mensahe ng Panginoon sa araw nito. So meron po tayong katanungan na dadalhin sa araw nito. What Christmas is all about. Sa patuloy mga kapatid na ating nakamulatan na tayo po ay nagdiriwang ng Kapaskuhan. Diba, maaaring namulatan natin na tayo bata pa na, diba, na tayo po ay nagdiriwang ng Pasko. Diba, alam natin nung tayo pa ay nasa kabataan pa, alam natin pag Pasko ay mayroong bagong damit. Diba, mayroong regalo. At doon naman sa mga naghahanap buhay ay ito yung pinakamasaya dahil ang inihintay yung bonus at 13th month. Diba? At ito yung pagdiriwang mga kapatid kung saan ay sinasabi na ito yung the most wonderful day of the year. Diba? Pinakahihintay ng lahat. At tila pag darating yung panahon nito mga kapatid, diba? Nandun yung kasiyahan, kagalakan sa ating puso. Praise God. At habang tumatagal ay bilang isang mananampalataya, naunawaan natin ano ba ang tunay na kahulugan ng ating pinagdiriwang. So ngayon mga kapatid, ang story na paulit-ulit na ating narinig sa tuwing dating Kapaskuhan mga kapatid. Pero ito po yung mensahe, di ba, na talagang naisulat sa banal na sulatan. At ito po mga kapatid ang nagbigay sa atin ng tunay na pag-asa. At dito natin nakita ang tunay na kadakilaan at pag-ibig ng Diyos sa ating mga kapatid. Amen? Kaya ang may mga controversy, tunay ba na December 25 ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesus? Diba, ang Christmas ba ay 25? December 25? December 25 ba? Tumapat eh. Tumapat lang ang 25. So, the answer mga kapatid is, nakita ko sa isang post, the answer is no. Amen? Jesus wasn't born on December 25th, but was born. Amen? So, hindi natin sakto na siya po ay sinilang ng December 25, pero ang katotohanan, siya po ay isinilang. Amen? And that alone is worth celebrating. Kaya tayo nagse-celebrate mga kapatid. Sineselebrate natin ang dakilang lumikha mga kapatid. Amen? Na siya ay nagkatawang tao upang tubusin ang ating kasalanan. So the miracle isn't the date we mark, is the Savior who came. Amen? So hindi ito sa date, kundi pinagdiriwang natin na dumating mga kapatid ang tagapagligtas mga kapatid. Amen? Kaya tayo po ay narito ngayon mga kapatid. Praise God. Kaya sa ating mga Kristiyano mga kapatid ay hindi lamang December 25 natin naalala ang dakilang napanganakan ng ating Panginoon, ang kanyang pag-ibig sa atin everyday sa ating buhay. Diba? Naalala natin ang tunay na ang pag-ibig ng Diyos sa atin.
So ano ba ang tunay na kahulugan ng Pasko? Kung titignan po natin mga kapatid, the truth is, the true meaning of Christmas is love. Amen? So pag-ibig mga kapatid. At ito po yung the heart of Christmas, ito po ay patungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Praise God. Kaya nga ang sa tuwing darating mga kapatid, ang Kapaskuhan, di ba, ito yung nakikita natin, di ba, ang pagmamahalan, ang pag-ibigan sa isa't isa, at dito po natin inaalala, pinagdiriwang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Praise God. Kung hindi naganap ang unang Pasko mga kapatid, walang katubusan ng ating kasalanan mga kapatid. Amen? So siya po ay nagkatawang tao upang tubusin ang ating kasalanan. Praise God. Palapakan po natin ang ating. So, kaya po ang ating mensahe ngayong umaga mga kapatid, ngayong hapon, what Christmas is all about. Diba? At naunawaan po natin kung ano yung ating pinagdiriwang mga kapatid. So the true meaning of Christmas is the celebration of this incredible act of God. Amen? So nakita po natin, kung gaano mga kapatid ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin, at ito po yung katuparan ng pangako ng Diyos para sa atin. Praise God. At ngayon mga kapatid ay di ba, nakikiging malinaw sa atin. Ano ba yung pinagdiriwang na ito? Di ba? At nakita po natin na ito ay patungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero minsan dumarating mga kapatid na paano kung ang selebrasyon na ito mga kapatid ay napunta sa season of stress. Diba? Parang sa panahon ito, parang marami ang tao stress. Diba? Ano kaya yung kailangan bumili ng bagong damit, pamasko. Diba? Kailangan mag-celebrate. Ang iba ay problema. Amen. At panahon na kung saan ay sobrang traffic. Diba? At marami ang stress. Praise God. At siksikan sa mga pamilihan. Praise God. At iba ay nagpaplano na kung saan magbabakasyon. Ang iba naman, mga ninong at nina, nagpaplano na kung saan magtatago. Praise God. At yung mga inaanak ay saan, diba, paano, kailan, saan pupuntahan ang mga ninong at nina. Praise God. So hindi na masama mga kapatid yung celebration na ito, pero nadun po tayo mga kapatid doon sa heart of Christmas, na alam natin mga kapatid na yung tunay na kahulugan ng Christmas. Kaya ang tanong, what Christmas is all about? Para saan ba ang Kapaskuhan nito na ating ipinagdiriwang? So una mga kapatid, Christmas reveals the heart of God. Dito mga kapatid, pinapahayag, nakita po natin ang kapahayagan ng Diyos kung ano yung kanyang naramdaman para sa atin. Amen? Yung kanyang pag-ibig para sa atin. Praise God. Kaya dito mga kapatid ay patungkol sa pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya the heart of Christmas, makikita po natin sa John chapter 3 verse 16. Di ba po, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Amen. So nakita po natin, gayon na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan ito kung kaya binigay niya ang kanyang buktong na anak, na sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Praise God. Kaya nakita po natin mga kapatid, Christmas reveals the heart of God. Nais niya mga kapatid na makamdaman natin ang kanyang pag-ibig. Praise God. Kaya kung titingnan po natin, sa picture of Christmas ay aalisin natin si Christ. Diba, parang hindi natin makita kung ano talaga yung meaning ng Christmas eh. Diba, pagpunta mo sa mga
pamilya ang sikat, si Santa Claus, di ba, yung mga magandang palamuti, si Ranger, yung Christmas tree, praise God. Minsan, kasi pag inalis natin sa picture ang ating Panginoong Jesus, di ba, hindi natin makita yung true, di ba, yung, yung tunay na kahulugan ng Pasko, mga kapatid. Praise God. So, nakita po natin, isang Diyos na makapangyarihan, na siya nang lumikha ng langit at lupa. Amen. At alam natin na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. At ang iba ay nandun na lang ang takot, isang Diyos na nagpaparusa. Pero ang Diyos po, mga kapatid, ay sa tuhanan ay pag-ibig, mga kapatid. Hindi niya ibig na mapahamak ang lahat, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Praise God. Kaya sa mensahe na ito, mga kapatid, tuwing darating ang Pasko, ay yung regalo ng Diyos na inalok sa sanlibutan ito. Di ba? Na kailangan ibahagi natin doon sa mga hindi pa nakatanggap ng regalo na ito, mga kapatid. Amen? Praise God. At ito isang regalo na kailangan tanggapin, mga kapatid, upang maranasan natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Praise God. Tanggapin ang inalok na ito ng nakaligtasan ng ating Diyos. Praise God. Kaya nga makita po natin, hindi lang po siya nagpakilala na isang Diyos na makapangyarihan, isang Diyos na nasa Kanya ay walang imposible. Nais ng Diyos, mga kapatid, na tayo ay mapalapit sa Kanya, mga kapatid. Ito yung nais ng Diyos eh. Hindi lang makilala natin na siya na ay Diyos na makapangyarihan, kundi na mga kapatid, na tayo po ay magkaroon ng personal na relationship sa ating Panginoon. Praise God. Kaya nga sa Matthew chapter 1 verse 23, sabi doon, and behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated, God with us. Praise God. Kaya anong isnilang ang ating Panginoon Jesus, mga kapatid, praise God, na siya po ay tinawag na Emmanuel, meaning ang Diyos ay sumasa atin, mga kapatid. Praise God. So nais niyang maranasan nais niyang maranasan, mga kapatid, ang kanyang pag-ibig. Praise God. Na tayo ngayon, mga kapatid, na tayo dati na hiwalay sa Kanya, tayo ngayon, mga kapatid, ay nagkaroon ng isang personal na relasyon sa ating Panginoon. Amen? Kaya the Hebrew word na ginamit ay Emmanuel, meaning is God with us. Amen? So, hindi lang, mga kapatid, na makilala natin na isang makapangyarihan Diyos, kundi isang magkaroon tayo ng isang personal na relasyon sa ating Panginoon. Amen? Praise God. Parang isang kwento, mga kapatid, na mapanood natin sa mga teleserye. Parang mayroong isang prinsipe na dumaan sa kupad ng palasyo, mga kapatid, at meron siyang nakita na isang napakagandang babae na siya ay nasa karwahe. Binuksan niya ang bintana niya, nakita niya yung isang babae, mga kapatid, at nagkaroon siya ng kumbaga na first love siya doon sa napakagandang babae na yon. So, kung siya po, mga kapatid, ay magpapakilala doon kasi may power siya as a prince. Pwede sabihin niya na kunin yung babaeng yon at siya ay ipakasal sa akin. Pero gusto niya, mga kapatid, na hindi lang ganun kundi maramdaman niya na siya ay mahal ng babaeng yon. So kaya ang ginawa niya, mga kapatid, ay hindi niya ginamit yung kanyang kapangyarihan. Sa halip ay kasi isang bayan, mga kapatid, na isang mahirap lang, siya po, mga kapatid, ay nag-anyo na isang mahirap lang at nakisama doon sa mga tao doon, mga kapatid, at doon ay nakilala niya yung babae at kanyang niligawan, at kung ano yung buhay nila doon ay
yun din ang naranasan niya. At doon mga kapatid ay naramdaman niya mga kapatid yung tinatawag na pag-ibig talaga. At sa pagitan noon, di ba, sila po ay napangasawa niya yung babaeng yun with love. So kung titingnan po natin, so ganun po ang ginawa ng ating Panginoon Jesus mga kapatid. Siya po ay nanaan sa atin. So bagamat na siya po ay makapangyarihang Diyos, praise God. So pinili niya mga kapatid, di ba, na manahan sa atin at makanasan niya kung ano ang buhay mga kapatid natin mga kapatid. Imagine isang Diyos na nang siya po ay nagpunta rito ay sinilang lang doon sa sabsaban. So namuhay siya ng karaniwan lang at nagdanas ng kahirapan upang maganasan natin ang kanyang pag-ibig. Amen? Praise God. Kaya mga kapatid, ito yung tunay na kahulugan ng Pasko mga kapatid, para ipakita kung ano yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Sabi sa Luke chapter 2 verse 10, "But the angel said to them, 'Do not be afraid, I will bring you good news that will cause great joy for all the people." Praise God. Kaya ito po yung magandang balita na dinadala mga kapatid, at ito po ay para sa lahat ng tao mga kapatid. Praise God. Kaya dito mga kapatid, nakikita natin sa Pasko ito mga kapatid ay hindi lamang natin tinanggap, kundi dapat mga kapatid, i-share natin ang good news na ito, amen, na pag-ibig ng Diyos para sila mga kapatid ay maganasan nila ang dakilang pag-ibig ng Diyos na inalig para sa atin. Praise God. Panampakan po natin. So what Christmas is all about? Christmas reveals the heart of God. Nakita po natin mga kapatid kung ano yung nais ng Panginoon. Praise God. Nais niya mga kapatid ay magkaroon ng isang personal na relationship sa ating mga kapatid. And Christmas reveals the greatest need of people. Inihayag niya mga kapatid kung ano talaga ang pangangailangan ng isang katauhan. Praise God. Kaya ano ba talaga ang tunay na kailangan ng tao mga kapatid? Praise God. Diba kailangan mabuhay ka? Baka kailangan maghanap buhay ka? Kailangan natin yung mga material na bagay dito. Pero inihiyag dito, ano ba yung tunay na pangangailangan ng isang sanlibutan mga kapatid? Praise God. So alam po natin mga kapatid, na bilang tao mga kapatid, tayo po ay nahiwalay sa ating Panginoon. Amen? Bible says that sin separates us from God. Diba? So nahiwalay tayo dahil sa ating kasalanan. Romans chapter 3:23 po, "All have sinned and fall short unto the glory of God." Lahat po ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? And the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life to our Lord Jesus Christ. Praise God. So ito po yung kailangan ng tao mga kapatid, ng isang tagapagligtas. Praise God. So kung noon ay sila po ay nag-aalay ng hayop para pantakip ng kanilang kasalanan, praise God. Pero sa panahon natin mga kapatid, sa panahon ito mga kapatid, na walang nasumpungan na isang karapat dapat na ialay mga kapatid. Kaya siya mismo mga kapatid, inalay niya ang kanyang sarili mga kapatid. Praise God. Diba? Ito po yung, kaya nga, ito po yung isang inihayag ng Pasko nito mga kapatid. Ang isang pinakamahalagang pangailangan ng tao. Praise God. So the greatest need of God is of people is a Savior. Kailangan nila ng tagapagligtas. Praise God. Romans chapter 5 verse 6 to 7.
Because you see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous man, righteous person. Through a good person, someone might possibly dare to die. Praise God. And Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Praise God. So nakita po natin dito inihayag mga kapatid na yung pinakadakilang pangailangan ng tao, kailangan ng tao ng tagapagligtas mga kapatid. Praise God. Kaya kung darating ang kapasukan ito mga kapatid, praise God, dito po mga kapatid, nakikita po natin, praise God, na yung ginawa ng ating Panginoon para sa ating mga kapatid. Praise God. At sabi po sa Romans 8:15, for you did not receive the spirit of bondage against fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. Praise God. So dahil sa ginawa ng ating Panginoon Kristo mga kapatid, praise God, tayo po mga kapatid ay nagkaroon na ng personal na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Amen. At ngayon ay pwede na tayo tumawag na Ama, Ama ko. Praise God. Diba? Kaya kung titignan po natin, ito yung nais ng Panginoon na tayo po ay magkaroon ng isang personal na relasyon sa Kanya. Praise God. So ang sabi po sa John chapter 1 verse 12, ang sino naman sa Kanya tumanggap, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen? Kaya nga tanong sa araw nito, sino na po ang tumanggap ng regalo na ito na inalok ng ating Panginoon? Praise God. And therefore, ngayon ay anak ka na ng Diyos. Praise God. Kung sino man na hindi pa tinatanggap mga kapatid, ngayon ang araw. Now is the days of salvation. Di ba ngayon ang araw ng kaligtasan na, di ba sa tuwing darating ang Paskuhan ay ang Diyos po ay kumakatok sa lahat ng tao na tanggapin ang regalo na ito na inaalok niya para sa lahat. Praise God. Kaya ang Kapaskuhan mga kapatid is a good news to all people, para sa lahat ng tao mga kapatid. Di ba karaniwan na nakakristan, sabi ng mga tatanda, ang Pasko naman ay para sa mga bata. Ang New Year ay para sa matanda. Praise God. Pero ang Pasko mga kapatid, it is the good news to all people. Praise God. Dahil nakita po natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Praise God. Kaya what Christmas is all about, so nakita po natin, Christmas reveals the heart of God. And Christmas reveals the greatest need of God. The greatest need of people. And last, Christmas reveals the mystery of God's plan. So nakita po natin, ngayon ay naunawaan natin. Di ba ang kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos, ano ang plano niya, ano yung ginawa niya para tanggapin natin ang kaligtasan na ito mga kapatid. Sabi sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen by angels, preached among the Gentiles, believed on in the word, received up in glory. Praise God. So nakita po natin, God ang revelation na dati ay ito po ay isang mystery, pero nakita po natin siya po ang Diyos na nagkatawang tao, amen, nanahan sa atin upang tubusin ang ating kasalanan mga kapatid. Praise God. Kaya kung hindi po naganap ang unang Pasko, amen, walang katubusan ng ating kasalanan mga kapatid. Praise God. Pero ito po mga kapatid ay kaya nga sa panahon natin ay
ito po mga kapatid, ang isang plano ng Diyos na ngayon ay nagiging malinaw na para sa atin mga kapatid. Ito po ay hinayag na sa atin. Sa John chapter 1 verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen the glory, His glory. The glory one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Praise God. So nakita po natin ang kapahayagan ng ating Panginoon, ang kanyang kapangyarihan, puno ng pagpapala at katotohanan. Praise God. Kaya nga mga kapatid, ito po yung kapahayagan ng ating Panginoon para sa atin. Praise God. Kaya nga sa bawat araw mga kapatid, kaya nga this Christmas mga kapatid, matagal tayo nag-celebrate ng Christmas, pero bawat taon habang tumatagal ay mas lalo nating nakikilala kung sino ang Diyos na ating pinagdilingkuhan mga kapatid. At ngayon, inaayag sa atin mga kapatid, praise God, na patuloy na inaalala natin, hindi lamang araw ng Pasko mga kapatid, kundi sa bawat araw ng ating buhay, amen, naalala natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos para sa ating mga kapatid. Amen. Dito mga kapatid ay nakita po natin in Christmas reveals the heart of God. Amen. Nakita po natin gaano ang nais ng Diyos atin. Paano inihiyag dito kung ano ang nararamdaman ng Diyos para sa atin. Hindi lang makilala natin siya na isang Diyos na makapangyarihan, isang Diyos na banal, kundi ang nais ng Diyos mga kapatid ay magkaroon tayo ng isang personal na relationship sa Kanya mga kapatid. Diba? And Christmas reveals the greatest need of people. Bakit po naganap ang unang Pasko? Dahil dito po inahayag ng kapatid ang pinakadakilang pangailangan ng sanlibutan. Amen? Kaya nga ito yung katuparan mga kapatid. Amen? At dito nakita po natin the greatest Christmas reveals the mystery of God's plan. Naunawaan na po natin mga kapatid. Amen? Ang kapasukan ito is about Christ. Amen? Na nakita po natin ang kanyang ginawa para sa atin. Praise God. Kaya nga sa panahon ito mga kapatid na ang tunay na meaning ng Christmas ay medyo napapalibutan. Amen. Kasi pag naalis sa picture mga kapatid pag naalis ang picture ng ating Panginoon Jesus sa Pasko, di ba? Hindi natin nakita talaga yung tunay na kahulugan. Di ba? At imbis na magkaroon ng tunay na kagalakan, di ba, ang mga tao ay stress, di ba, at parang laging, di ba, mayroon something na kailangan sila eh. Pero ito lang pala ang kailangan mga kapatid. Kailangan maunawaan nila ang dakilang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Praise God, hallelujah. Kaya ngayong araw ng pinagdiriwang mga kapatid, amen, na bagamat ang mundo ay nagdiriwang, pero tayo ay alam natin mga kapatid, ano ba talaga yung pinagdiriwang na ito mga kapatid. Amen? At ito po ay ibabahagi natin, amen, sa iba na ito yung kailangan nila eh. Kailangan nila ng tanggapin ang regalo na ito na inalok ng ating Panginoon para sa atin. Praise God. Palapakan po natin. Kaya sa araw na ito mga kapatid, amen, ito po yung mensahe mga kapatid, amen, na sa araw ng Kapaskuhan, that you are the reason for the season. Amen. Praise God. So ito po yung dahilan bakit kinakailangan ang Diyos ay bumaba at magkatawang tao, magpakasakit. Praise God. Ito po ay dahil para sa iyo. Amen. Dahil sa pag-ibig ng Diyos na inalay para sa iyo. Praise God. So tayo pong lahat ay tumayo mga kapatid. Amen. Praise God.
papurihan po natin ang ating Panginoon. Amen. Pasalamatan natin siya. Praise God sa dakilang regalo na ito na inalok niya para sa atin. Hallelujah. At regardless anumang sitwasyon mo sa araw na ito, maring nalulungkot ka dahil ikaw ay walang bagong damit, walang pamasko, walang regalo. Pero ang totoo ay tumanggap ka na ng isang regalo, mga kapatid. Amen. Regalo na walang katumbas na halaga. Praise God. Hallelujah. At doon sa mga hindi pa tumatanggap ng regalo na ito, amen, ito ay, mga kapatid, ay patuloy na inaalok para sa inyo na tanggapin ang regalo na ito na inalok ng ating Panginoon upang maranasan natin ang buhay na nais niya para sa atin. At tanggapin ang dakilang kaligtasan na dahilan, amen, bakit siya naparito. Hallelujah. Pasalamatan natin. Praise God. Sa mga ito ay papurihan po natin ang ating Panginoon sa kanyang pag-ibig na dakilan para sa atin. Praise God. Una siyang umibig para sa atin. Amen. The true meaning of Christmas is about love. Amen. Ito yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Hallelujah. Kaya bawat sa araw na ating buhay ay patuloy natin pasalamatan siya. Amen. At patuloy na itataas sa kanyang dakilang pangalan. Hallelujah. Yes, God. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Hallelujah. Lord, sa iyong inalay para sa amin. Bagamat na kami ay hindi kakapat-dapat, pero kami ay tumanggap ng biyaya mula sa iyo. Hallelujah. Lord, salamat sa lahat. Hallelujah. Hallelujah. Yes, God. Patuloy po natin damahin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat po. Dakila ang pag-ibig ng ating Diyos para sa ating Hallelujah. Yes, O God. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Pilihan natin ito sa ating pagkakas.
The stars are brightly shining. Alalahanin po natin ang unang Pasko, mga kapatid. Over me, Ginawa ng ating Panginoon. only the world can see and never find. Till He appear and the soul that is still. A thrill of hope, the weary world rejoices. For yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, for hear the angel voices of God divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, Praise God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Naalala po namin ang unang Paskohan, O God. Hallelujah. Praise God. Palakpan po natin muli ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Tayo po ay makabalik sa ating kinaupuan. Praise God. You are the reason for the season. Praise God. Tunay na mabuti ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon po ay Diyos ng pag-ibig. Praise God. Hallelujah. Hindi na nga tayo kasya, basta. Hindi tayo kasya. Praise God. Salamat sa Panginoon dahil siksikan tayo. Praise God. At nandito pa rin tayo upang magpuri sa ating Panginoon. Salamat. Praise God. Hallelujah. Sino po ang pinagpala? Amen. Praise God. Tunay na mabuti ang Diyos. Mga kapatid, tayo po ay tunay na pinagpapala ng ating Panginoon. Araw at gabi habang tayo po ay natutulog, pinagpapala pa rin po tayo ng ating Panginoon. Iniingatan at minamahal ng ating Panginoon at muli ginigising sa umaga. Sabi nga, grabe, araw-araw pinagpapala tayo ng ating Panginoon. Gusto ko sana si Brother Madrigal umawit habang tayo po ay kumukuha ng ating mga handog at